Bringing hope the world over. Hope Channel. Magandang araw po sa inyong muli, minamahal po namin mga kaibigan. Kami po tunay na nagagalak sapagkat sumapit na naman po ang ating programang Oras ng Pag-aaral. Ako pong muli ang inyong lingkod, Pastor Ben Casimiro, at tayo po ay dadako na naman sa lalo pang gumaganda po nating talakayan tungkol sa mga katuruan ng ating Panginoon. At sa ating pong talakayan ito, makakasama po natin muli si Pastor Villanueva. Pastor, welcome po sa ating programa. Salamat ng marami, Pastor Ben, sa iyong muling pag-anyaya sa akin. Ito ay isang karapatan at aking itinuturing na karangalan na maging kabahagi ng mahalagang programang ito ng Oras ng Pag-aaral. At sa ating po mga tagapakinig, kumusta po kayong lahat? Binabati ko po ang mga taga-Paris, France. Kayo po pala ay nakikinig sa lugar na yan. Salamat po ng marami. Okay, Pastor, tayo po ay bago magpatuloy ay dumako muna po tayo sa ating panalangin. Tayo po ay panalangin. Amang banal na nasa sa mga langit, muli po kaming yumukod ngayon sa pagbibigay galang sa inyong banal na harapan. Lumalapit kami sa inyong banal na luklukan bagaman kami hindi karapat-dapat, sapagkat kami ay naniniwala, kami ay nanalig, na sa pamagitan ng inyong lumulukob na biyaya, sa pamagitan ng inyong kagandahang loob, maaari kaming maging kaayon ng kalangitan. Kaya sa pag-aaral na ito, muli po naming hinihiling ang patnubay ng inyong banal na Espiritu upang manaig ang karunungan ng langit. At kami ay matuto. Magkaroon kami ng liwanag na magiging gabay namin sa aming pamuhay, at sa pamagitan nito, ang aming kabuhayan ay magiging ayon sa inyong pamantayan. Salamat, Ama, sa katiyakan at di niyo kami pababayaan, sapagkat hinihiling namin alang-alang po sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Maraming salamat, Pastor. Mga minamahal namin mga taga-subaybay, tayo po ay dadakan ng muli sa ating pag-aaral. Nasa ika-10 leksyon na po tayo at ito'y pinamagatang ang kautusan ng Diyos. Ang ating pag-aaral sa linggong ito, Pastor, ay ang katuruan ng Panginoon Hesus na may kinalaman sa kautusan ng ating Diyos. Ano ba mga maling kaisipan ng mga leader ng Israel sa kanilang kapanahon na noon tungkol sa kautusan ng Diyos na hindi sinalangayunan ng ating Panginoon Hesus nung siya narito sa lupa? Magandang katanungan yan, Pastor Ben, sapagkat ang Panginoon ay mayroong mahalagang layunin sa mga leader ng Israel. Meron siyang gustong i-correct, meron siyang gustong ituwid, sapagkat ang mga leader ng Israel ng panahong yon ay bagaman sila'y puspusan, matindihan ang pagsunod sa kautusan, ay merong hindi sila nahagip, meron silang hindi naunawaan tungkol sa kahulugan, tungkol sa layunin ng kautusan. Manapay ang kanilang ginagawa ay yung letra por letrang pagsunod na kanilang itinuturing na sa pamagitan noon ay magtatamo sila ng katwiran, ng kaligtasan. At yun ang gustong i-correct ng Panginoon. Nawawala na yung pag-ibig. Sila ay tinatawag ng mga legalista. Yun ang gustong itama ng Panginoon. At saka yung kanilang pagbibigay pa ng lalong masigit na halaga doon sa mga tradisyon kaysa sa kautusan ng ating Panginoon. So ito yung kadahilanan kung bakit natin mahalagang pag-aralan itong ating paksa ngayong may kinalaman sa kautusan ng Diyos. Kasi Pastor, naalala ko ay noong nakaraang trimestre ay isang buong 3 buwan yun at talagang tinalakay natin ang kautusan ng Diyos. Pero dito ay talagang ipinapakita naman isa sa mahalagang aral o katuruan ng ating Panginoon Hesus, itong kautusan niya. At kung bakit niya ito dinidiin ay sapagkat kailangan maunawaan nga natin na may mga maling kaisipan kasi naganap o nag-develop sa panahon ng lumang tipan na yon hanggang sa panahon ng ating Panginoon Hesus, at yun ay gustong ituwid ng ating Panginoon. So ito ngayon ang ating gagawin pagtalakay. Na ano ba ang saloobin ng ating Panginoon Hesus tungkol dito sa kautusan ng Diyos?
ang saloobin ng Panginoon tungkol sa kautusan ng Diyos ay pwede nating tunghayan ang Mateo 5:17 hanggang 19 para makuha natin ang tunay na gusto niyang iparating at maunawaan ng mga leader ng iglesia nung panahong yon. Sige, o ng Pastor. Israel. Ito sa Matthew 5, talatang 17 hanggang 19, ganito pang wika. Huwag ninyong isiping ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin. Sapagkat katotohanang sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mga wala ang langit at ang lupa, ang isang tuldok o isang kudlit, sa anumang paraan na hindi mawawala sa kautusan, hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. Kaya't ang sinumang sumuway sa isa sa kaliit-liitang mga utos na ito at ituro ang gayon sa mga tao ay tatawaging kaliit-liitan sa kaharian ng langit. Datapwat ang sinumang gumanap at ituro, ito'y tatawagin dakila sa kaharian ng langit. So, Pastor Ben, parang pag binasa mo yung sinasabi ng Panginoong Hesus tungkol sa pagtatama ng kaisipan ng mga Hudyo, ay parang iisipin natin na binago na yata ng Panginoong Hesus ang kautusan. Pinawala na yata ang halaga niya ang kautusan. Bakit sumusunod ang mga leader na ito at nagtuturo ng ganon ay pagkatapos ikukorek ng Panginoon? Ano ba yung pagkukorek ng Panginoon? Paano ba itinutuwid ng Panginoon? Huwag na sundin ang kautusan? Pero itong mga talatang binasa mo, Pastor Ben, ay hindi naman nangangahulugan na wala na ang kautusan. Ito'y nangangahulugan na ang kautusan ay mananatili at ang pagsunod dito ay napakahalaga. Ganun pa man, ay kung mali naman ang ating paraan ng pagsunod at nawawala ang tunay na espiritu at kahulugan nito, nawawala ang layunin nito, yun ang gustong itama ng Panginoon. Kasi nabanggit mo nga kanina, Pastor, may mga extreme. Ang isang extreme kasi nga ay sa paglipas ng mga panahon, sa panahon ng lumang tipan, ay sa kagustuhan nilang wag malabag ang kautusan, ay gumawa sila ng marami mga tradisyonan, mga batas upang maingatan ito. At kumisan, higit na nilang napahalaga na yon kaysa doon sa kautusan mismo. Yan. So, isang extreme yun na talagang ang gusto talaga ay letra por letrang masunod. Pero nawala yung espiritu na kuminsan ay humahatol na tayo dahil lamang sa dahil sa paglabag doon sa ilang mga batas na ginawa, nawawala nga yung pag-ibig. So, isang extreme yun. Ang isa namang extreme naman ay wala na yan, hindi na kailangan yan. So, napakalaga talagang maunawaan natin ano ba yung saloobin o attitude ng ating Panginoon tungkol sa kanyang kautusan at itong ating gabay. Kasi alam mo, Pastor, sabi nga ay pag tinanong mo 10 tao, ay maaari kang makadinig na 10 sagot. Iba-iba, magkakaiba. Pero ang ating basihan kasi ay hindi yung sinasabi ng tao, kundi ano sinasabi ng banal na kasulatan. Napakahalaga ako'y tinandaan ko, sabi ko, ang higit na mas mahalaga, mga kaibigan, ay hindi yung sasabihin ng tao, kundi yung sinasabi ng banal na kasulatan. Hindi yung ano yung nadidinig lamang nating itinuturo ng tao, kundi ano ba ang sinasabi o nakatala sa banal na kasulatan. Dahil dito talaga tayo mayroong katiyakan. Kaya tinatalakay natin ang attitude ng ating Panginoon tungkol sa kautusan. So, patuloy natin, Pastor. Dito po ay ating pag-aralan. Sa ating leksyon ay binanggit na mayroong anghel na nag-abot ng kautusan ng Diyos kay Moses doon sa bundok na Sinai. Sino ba itong anghel na ito at bakit mahalaga na ating makilala ang anghel na yon? Siguro magbasa din tayo ng mga talata para naman ang tunay na layunin niyan ay makuha natin. Basahin natin una yung mga gawa, 7:38. Pakibasa mo, Pastor Ben. Ganito ang wika. 7:38. Okay. Ito'y yaong naroon sa iglesia sa ilang, nakasama ang anghel na nagsalita sa kanya sa bundok ng Sinai. At kasama ang ating mga magulang na siyang nagsitanggap ng mga aral na buhay upang ibigay sa atin. So dito nga ibinanggit yung anghel na nandoon sa bundok ng Sinai na siyang nag-abot ng
ng kautusan kay Moses. Basahin pa natin yung isa bago tayo magpaliwanag dito, yung Isaiah sa 63:9. 63:9. Ganito ang wika, talatang 9. Sa lahat nilang kadalamhatian ay nagdadalamhati siya at iniligtas sila ng anghel na nasa kanyang harapan. Sa kanyang pag-ibig at sa kanyang pagkaawa ay tinubos niya sila at kanyang kinilik sila at kinalong silang lahat noong araw. So pinapahig naman dito ngayon yung anghel na siyang gumawa ng pagtubos doon sa mga tao na nasa lumang tipan. Kaya ko ipinabasa sa iyan, Pastor Ben, yan ay nagpapatunay na ang Panginoong Jesus mismo ang tinutukoy na anghel na nagpakita doon sa bundok ng Sinai. At ang isang mahalagang bagay ay ang kautusan, kung wala ng halaga at hindi na talaga dapat tuparin, ay hindi na sana sinabi ng Panginoon na siya ay naparito upang baguhin. At saka, isipin mo, kung siya ang nagbigay ng kautusan, bakit naman siya paparito at sasabihin niyang binago na ang kautusan? Binago na yung kautusan. Siya ang nagbigay, siya rin ang magbabago. Kaya, kung siya ang nagbigay, nililiwanag niya na itong paraan ninyo ng pagsunod ay mali. Hindi ko sinasabing wala ng kautusan, pero ang paraan ninyo kung papaano ninyo tinutupad ito, ang layunin ninyo ng pagtupad nito ay hindi ito ang mithiin ng ibinigay kong kautusan sa inyo. So, napakaliwanag. Sabi niya, hindi ako naparito upang sirain, kundi upang tuparin. Ibig sabihin, yung buhay ko ay kasang-ayon ng pamantayang ibinigay ko rin sa inyo. Kaya napakahalaga na mapag-aralan natin yung anghel na yon, na yung pala yun din ang may bigay ng kautusan, yun din ang nagsabi na hindi ko yung binabago. Mag-aampang mawala ang langit at ang lupa kaysa napakaliit na bahagi, kahit nga tuldok o kudlit, hindi dapat mawala sa kautusan. Ibig sabihin, Pastor, ay kung babalikan natin yung panahon ng lumang tipan sa sa bundok ng Sinai, ay actually pag binasa natin yung background niyan, talagang very dramatic, yung pagkakabigay ng 10 utos kay Moses. Kasi naroon yung nagkaroon ng mga kulog, kidlat, talagang ipinakita ng Diyos sa kanyang presensya in a very dramatic way, talagang ibinigay niya kay Moses ang kautusan. At ang anghel na yon ay nabanggit mo at nabasa natin kanina, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. So, sinabi mo kanina, kung siya mismo ang nagbigay nito, ay di siya rin ngayon ang nag-endorse nito sa panahon ng bagong tipan na kanyang sinasabi, hindi niya binabaliwala, kundi siya rin na parito upang ganapin ang kautusan. Bagamat ang kautusan na tinutukoy dito ay yung kabuuan, hindi lang sa Ten Commandments. Pero kapaloob din dito yung 10 utos ng Diyos na ipinapaabot din niya na siya na parito upang ganapin at ituwid yung naging maling kaisipan. Ang naging, Pastor, nabanggit naman na kanina, pero talagang napakaliwanag din kasi makita natin na ang mga Israelita o mga Hudyo nagkaroon ng maling kaisipan sa kautusan. Unang-una, ang panukala ng Panginoon, kaya ito binigay sa kanila upang sila maging daluyan ng pagpapala sa buong sanlibutan, naging tagapag-ingat sila ng katotohanan, pero sinarili nila. Pangalawa ay, sa halip na ito'y kanilang ipahayag, ay ipinakita nga nila na yung bang na sila'y higit na mas matuwid, higit na banal kaysa sa iba. At pumasok nga rito yung kaisipan na nagiging legalista dahil sinusunod ng kautusan para maligtas. Ay tayo hindi naniniwala ron. Yung bang sinusunod ng kautusan para ipakitang ako'y nagpapakabanal, ay ang Diyos lang ang pwedeng bumanal sa atin. Nalulungkot din ako at mabuti ito'y napasama sa ating leksyon dahil may mga nagsasabi na tayo raw mga Seventh-day Adventist ay mga legalista kasi sumusunod pa tayo sa kautusan. Pero ito nga yung gustong ituwid ng Panginoon. Hindi binaliwala ng Panginoon ang kautusan, kundi yung maling kaisipan na ginagamit ang pagsunod sa kautusan para maligtas o para maging banal. Itinutuwid ito ng ating Panginoon.
So, hindi, gusto ko po linawin sa ating mga taga-subaybay, hindi po tayo ang, Pastor, siguro magandang linawin natin, ano ba ibig sabihin ng legalista? Para yung ating mga audience naman hindi nalito, ano ba pinag-uusapan nila? Pagka nadinig mo yung salitang, ikaw ay legalista, ano bang ibig sabihin nito, Pastor? Ang ibig sabihin nito ay puspusan, matindi ang iyong pagsunod na ang layunin mo ay maligtas, magtamo ng katwiran, at pag may nakita ka na hindi kasang-ayon doon sa iyong pagsunod, ay parang ginagawa mo ng lisensya yung iyong pagsunod sa paghatol sa iba. So, ibig sabihin ang pag sinabing legalista, ang kaisipan nito ay merong motibo at layunin na iba sa panukala ng Panginoon. Ay hindi naman kailanman pinanukala ng Panginoon ang kautusan o ang pagsunod dito ay magbigay sa iyo ng kaligtasan at ng katwiran. Pero ito nga yung ginagawa ngayon ng mga leader ng mga Israelita, kaya ang ating Panginoon Jesus ay kanyang itinutuwid. So, nandoon tayo sa posisyon o sa katayuang naniniwala tayo na ang pagsunod sa kautusan ayon sa panukala ng Panginoon, hindi para tayo maligtas, hindi para tayo ay banalin. Sapagkat Diyos lang ang pwedeng gumawa noon sa atin. Kundi ito ay kahayagan ng ating pagmamahal sa ating Panginoon. Pero ibig din, Pastor Ben, na makarating doon sa mga legalista na pawawalan ba nating halaga ang kautusan, bagaman sinasabi ko sa inyo ito? Abay, hindi naman. Sinasabi niya, ako'y naparito upang tuparin. At ang buhay natin ay dapat ay sang-ayon sa kautusan. Pero hindi hanggang doon sa mawala na ang iyong pag-ibig at maging legalista ka na nga. Ibig sabihin, kung aking lalagay sa isang ilustrasyon, Pastor, kung halimbawa ay dahilan sa pagsunod, ay mayroong ka ng hindi nasakluluhan, abay, legalista ka. Halimbawa, may nasusunog ka bahay, ay dahilan sa ikaw ay gusto mo sumunod sa kautusan, ay ang nakalagay sa kautusan ay ipangilin mo ang araw ng Sabat, ay hindi ka na ba tutulong sa pagpuksa ng apoy kung araw ng Sabat? Sasabihin ba natin sa nasusunugan, hindi kita pwedeng tulungan kasi ako'y sumusunod sa kautusan. Lalabag ako. Mahalaga ang pagsunod sa kautusan. Parang mas mahalaga ang pagsunod doon sa kautusan kaysa roon sa tutulungan. Kaya kung may nasusunog na bahay kong Sabado at ikaw ay nasunod sa kautusan, sasabihin mo ay, hindi ako pwedeng tumulong. Kasi Sabado ngayon, Kasi Sabado ngayon, ako'y sisimba. Ay, alam mo, kami ay nasunod sa kautusan. Kami, sabi sa Biblia, huwag kang gagawa ng anumang gawa. Kaya so, hindi ako ibig nagawa. sabihin ay, Pastor, ay nagiging legalista na por letra na ang pagsunod. At nawawala naman yung espiritu ng kautusan. So dito nga, Pastor, papasok ang ating leksyon. Paano pinalawak at pinalalim ng Panginoon Jesus ang kahulugan, ang tunay na kahulugan ng kautusan? Ang pagpapalalim ng kahulugan na ibig talaga ng Panginoong mahagip, ibig talagang ipaintindi o ipaunawa ng Panginoon sa mga leader ng panahong yon sa Israelita, ay yung bang mas malalim na kahulugan ng kautusan, hindi yung letra por letra. Kasi yung letra por letra, huwag kang papatay. Letra por letra yan. Ibig sabihin, kung hindi ka pumatay ng aktwal, ay hindi ka nakakasala. Nakasunod ka sa kautusan kasi hindi ka pumatay. Pero sabi ng Panginoon, higit pa sa riyan ang dapat ninyong maunawaan. Ang tunay na kahulugan ng kautusan ay ikaw ay mag-isip pa lamang ng masama sa iyong kapwa. Yung magalit ka at mayroon kang masamang panukala na pumatay, nagkasala ka na doon sa kautusan na huwag kang papatay. Kasi yan ay nasa Biblia sa Mateo 5. Pag binasa mo yan, simula 21, patuloy hanggang 29, tinutukoy dyan. Particularly kung basahin mo yung 27, pakibasa mo noong talatang yon. Okay. Mateo Kapitulo 5, talatang 27 at 28. Narinig niyong sinabi, huwag kang mangangalunya. Datapot sinasabi ko sa inyo na ang bawat tumingin sa isang babae
na taglay ang masamang hangad ay nagkakasala na ng pangangalo niya sa kanyang puso. So, kung halimbawa ay sa pagpatay, ay nagpapanukala ka pa lamang pumatay, laman na ng iyong utak ay nagkakasala ka ng pagpatay, doon naman sa pangangalo niya, kung ikaw ay legalista, ang iisipin mo, hindi naman ako, wala naman ako nakakasamang ibang babae. Wala naman akong tinabihan o sinipingan ako naman ibang... ay tapat. Uh-huh. Ay pero ang sabi ng Panginoon, hindi ninyo nakukuha ang tunay na kahulugan at lalim ng layunin ng kautusan. Kapag kayo ay tumingin sa isang babae na may mahalay na pag-iisip, meron kang pagnanasa, ay ang sabi ng Panginoon, nagkasala ka na ng pangangalo niya. Uh-huh. So, iiwasan natin ng lubusan, mahigpit ang pag-iwas sa kasalanan. Pero ang nangyayari, nagiging legalista, ang iniisip ay umiwas nga sa kasalanan, nagiging legalista naman at nawawala ang tunay na kahulugan ng kautusan. Yun ang ibig ipaunawa ng Panginoon. So sa sabi, Pastor, ay ang pagparito ng ating Panginoon Jesus hindi upang sirain o baliwalain, kundi upang ipakita yung tunay na kahulugan ng kautusan at yung tamang pagsunod sa kautusan. So dito makita na natin ang mga extreme, hindi binaliwala kundi para ganapin. At pagkatapos ang panukala ng Panginoon, sundin natin hindi sa letra por letra lamang, kundi sa beyond pa doon sa letra, yung espiritu nga. Nasabi mo nga yung tumingin pa lamang na may pagnanasa, ay nakakasala na ng pangangalo niya sa puso. Pero kung letra por letra lang yan, ako'y tapat sa asawa ko, wala akong So, yung pagtingin pa lamang, kasalanan na. So, kung tutusin nga natin, Pastor, lalo pa niyang pinagtibay. Yan, lalo pa niyang pinagtibay. Alam mo, Pastor, may nadinig ako, sabi, ipinako palain ka sa krus ng kautusan, di lalo ka tumibay. Kasi pag ipinakuin ka, di lalong tumibay. Pero ang gusto natin tingnan dito ay, hindi pinakong binaliwala, kundi ito'y kanyang pinagtibay pa nga. At ibinigay sa atin, tinuro sa atin yung mas malalim pang kahulugan. At pansin natin, Pastor, ang ating tinatalakay sa buong kwarta na ito ay mga katuruan ng ating Panginoong Hesus. At dito'y napakahalagang tingnan natin ang turo ng Panginoong Hesus na may kinalaman sa kanyang kautusan. Nang gusto niya ay tayong lahat ay masumpungan, sumusunod, hindi sa letra por letra lang, kundi yung sa espiritu nito ay talagang ginaganap natin. Ang sabi nga, Pastor, maganda yung alalahanin natin ng topic natin sa darating na linggo, Yung isa sa kautos diyan ay yung pagsimba ng araw ng Sabat. Pero kung makita mo nga, binanggit mo kasi ang halimbawa kanina, kung makita mong kailangan kang magligtas ng buhay, ay matuwid ang gumawa ng mabuti sa araw din ng Sabat. Yan ay nakapaloob din naman sa banal na kasulatan. So tiningnan natin dito yung espiritu at hindi lamang yung letra por letra. So ano pa, Pastor, ang makita natin dito sa ating lesson na may binanggit dito, Pastor, na yung dudukutin ng mata, putulin ng kamay kung ito magpapahamak sa iyo. Ano ibig sabihin ito? Kinakailangan ba talaga na kung nagkakasala kasi ako ng pagtingin ay nagkakasala ng pangangalo niya dahil sa pagtingin mo ay may pagnanasa, didukutin ko na lang para hindi na ako magkasala. Parang may katwiran din, para hindi mapahamak ang ating buong katawan. Pero ano bang talagang kahulugan ng ating Panginoong Jesus dito? Itong pagkakabanggit niya ay mayroong kinakatawanan. Ibig sabihin, ito ay sagisag. Ito ay figurative. Hindi ito literal na kukuha ka ng pandukit sa mata mo at itatapon mo ang iyong mata sapagkat makasalanan. Ito'y nagdidiin kung gaano talaga kahigpit ang kasalanan. Kung ganun katindi ang paglapit ng kasalanan at pagtukso sa tao, ganun din ang kinakailangang pagtanggi natin sa kasalanan. Ibig sabihin, pag hindi mo ginamit ang iyong kapangyarihan, na Panginoon din naman nakakaloob, at ikaw na may kalayaang pumili, pero mayroong pagsusumigasig, mayroong pagsisikap, mayroong energy, mayroong lakas na gagamitin sapagkat ang dyablo ay gumagawa.
Kaya ganon katindi, ganon kahigpit ang paglaban natin sa kasalanan na kung kinakailangang dukitin yan, kung kinakailangang putulin yan, ay putulin yan sapagkat yan ay makakaapekto, makakasira ng buong katawan. Sabi, Pastor, ay hindi natin basta pwedeng baliwalain lang. Kasi, Pastor, binadidinig ako kung mga taong nagsasabi na pag nagkasala sila, sasabi lang nila, ay, pasensya na, tao lang. Na para bagang gustong nilang excuse na normal lang sa akin na magkasala kasi tao lang kasi ako eh. So nawawala naman dito ngayon yung espiritu na kailangan tanggihan din natin yung kasalanan. Na mahirap gawin yon kasi ang sabi nga eh, kung kinakailangan dukutin, ibig sabihin, hindi literal, pero alam mong mahirap ang dukutin ng iyong mata. Alam mong mahirap na maputo lang yung kamay. Pero ganito rin sinasabi natin, Panginoon, na mahirap pero kailangan mong tanggihan ang kasalanan. Kailangan natin tanggihan ang tukso. Sapagkat kaysa mapahamak ang ating buong kaluluwa. So nandoon talaga yung naunawaan ng Panginoon na mahirap labanan. Pero hindi naman imposible ng ating mapagtagumpayan sapagkat may mga pangako rin naman ng banal na Espiritu, ang banal na kasulatan, na ang banal na Espiritu sa atin upang magbigay sa atin ng lakas at kapangyarihan na tayo magtagumpay. So, bagamat ang Diyos itutulong, pero kailangan gampanan din naman natin yung ating bahagi. Natanggihan natin ang kasalanan at hilingin natin na sa biyaya ng Panginoon tayo magtagumpay. At hindi naman yung atin lalamang i-excuse yung kahinaan natin na para bagang wala akong magawa kasi mahina ako eh. Ay, hindi naman tayo dapat manatili sa ganong kaisipan. So, Pastor, maganda ang ating talakayan pero bago tayo magpatuloy ay sa ating talakayan ito ay dadako muna po tayo sa isang paalala. Presenting the best news in the world. You're watching the Hope Channel. We are people, and we love to get connected. We connect as families because of birth. We connect as friends because we click. And we connect as communities because we care. Seventh-day Adventists are people who connect in communities called congregations, which in turn connect to form conferences, who connect together to form unions, divisions, and the General Conference. Why do we connect? It starts with a connection to the Creator, who invites us on a spiritual journey. When we journey together, we can help each other along the way. This journey is a journey of a lifetime, and as we learn and grow, life becomes filled with meaning and purpose. Our greatest joy is in helping others along the way. Wherever you are on your journey, we believe that we have something to offer that can make your life more whole. So the next time you see a Seventh-day Adventist, remember, you're not looking at someone who stands alone. They are connected to a world church that has 18 million members, gathered in 13 divisions, comprised of 122 unions, formed by 600 conferences, serving in 140,000 congregations in 208 countries, who worship in 924 languages, and they all want to connect with you. Every hour of every day, someone somewhere is praying for the outpouring of the Holy Spirit. "777", praying at 7 a.m. and 7 p.m., 7 days a week. Tayo po ay nagbabalik dito sa programang Oras ng Pag-aaral. Pastor, kanina iniwanan natin yung ating pagtalakay tungkol sa mas malalim at mas malawak na katuruan ng ating Panginoon Jesus tungkol sa kautusan ng Diyos. Ano pang iyong maidadagdag dito, Pastor? Tungkol sa gusto ng Panginoong makarating sa mga leader doon sa Israel, ay walang iba kundi ang pagtutuwid tungkol naman sa kanilang mga minana na salit-saling sabi.
ito'y mga tradisyon na dahilan dito ay napapawala namang halaga ang kautusan. Kung babasahin natin, mahabang mga talata ito, ang mga nasa Mateo 15, 1 hanggang 20, at saka ang Marcos 7, 1 hanggang 13, ay tumutukoy na gustong pansinin at punahin ng mga leader ng Israel ang tungkol sa paglabag sa kanilang mga tradisyon. Pero, yun naman ang kanilang nagiging basihan sa halip na ang pamantayan ay ang kautusan ng Panginoon. So ito naman yung kabilang extreme naman, ano? Oo, kabilang. Kanina ay napakahigpit sa pagpapastupad. Ito naman ngayon ay binaliwala yung kautusan dahil mas pinahalagahan yung tradisyon. Oo, siguro ang background natin para maanuhan natin mga taga-subaybay ay ang ating Panginoon ay kumakain kasama ng kanyang mga alagad ay sinita sila ng mga pariseyo sapagkat sila kumakain ng hindi naghugas ng kamay. Ay ang sabi natin Panginoon ay nilalabag din naman ninyo ang kautusan ng Diyos dahil sa inyong mga tradisyon. So dito nga ipinakita ng Panginoon na may mga kautusan namang binabaliwala sa kadahilanan ng tradisyon. So ito'y gusto rin i-correct o ituwid ng ating Panginoon Jesus. So dito ipinapakita natin Panginoon yung mas malalim na kahulugan at kung yung tamang pag-iisip tungkol sa kautusan ng Diyos. Pastor, pagpatuloy natin. Dito sa ating pag-aaral ay binabanggit naman ang kwento ng binatang mayaman. Sa aklat ng Mateo Kapitulo 19, talatang 16 hanggang 22, ito'y nagtuturo ng malawak at mahalagang katotohanan tungkol sa kautusan at kung ano mga kailangan pang inaasahan ng Panginoon na ganapin upang masunod ang kautusan. Pastor, pwede bang maipaliwanag mo ito sa ating mga taga-subaybay? Siguro para maging maliwanag ito ay dapat tukuyin din natin at basahin ang mga talatang nabanggit mo na kanina, yung nasa Mateo 19, 16 hanggang 22, para makita natin ang kasaysayan at ano ang mithiin din ng Panginoon sa paglalahad nito. Okay, ganito aking mabasahin. Mateo 19, talatang 16 hanggang 22. At narito, lumapit sa kaniyang isa at nagsabi, Guro, ano ang mabuting bagay na gagawin ko upang ako'y magkaroon ng buhay na walang hanggan? At sinabi niya sa kaniya, bakit mo'y tinatanong sa akin ang tungkol sa mabuti? May isa na siyang mabuti. Datapwat kung ibig mong pumasok sa buhay, ingatan mo ang mga utos. Sinabi niya sa kaniya, alin-alin? At sinabi ni Jesus, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag sasaksi sa di katotohanan. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, at iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sinabi sa kanya ng binata, ang lahat ng mga bagay nito ay ginanap ko. Ano pa ang kulang sa akin? Sinabi sa kanya ni Jesus, kung ibig mong maging sakdal, humayo kayo. Ipagbili mo ang tinatangkilik mo at ibigay mo sa mga dukha at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. At pumarito ka, sumunod ka sa akin. Datapwat ng marinig ng binata ang ganitong pananalita ay yumaon siyang namamanglaw sapagat siya'y isang may maraming pag-aari. Yan, napaka-ganda na ma-review o mabalik-aral natin ang kasaysayang yan tungkol sa binata. Sapagkat ang kanyang tanong ay isa sa maraming mga tanong na mahalaga, pero napakahalagang tanong yan, yung pagpasok sa buhay. Ano bang mabuti kong gawin? Ang sagot ng Panginoon, ba't ang tinatanong mo ay ang mabuti? May isang mabuti. Wala namang mabuti kundi ang Diyos. Ang ibig sabihin, wala kang kayang gawing mabuti. Yun ang gustong idiin ng Panginoon. Wala kang pwedeng gawing mabuti. Kung gusto mong pumasok, sumunod ka sa kautusan, sinusubukan siya. At nireview ng Panginoon ng binanggit. Pag ikaw ay nagre-review, kahit pa yan ay 100, babanggit ka ng ilan. Kaya bumanggit ang Panginoon ng ilan sa mga kautusan. Yan ang nasa Decalogue. Yan ang nasa 10 utos. Abay, maganda ang sagot ng binata. Kung yan ang tinutukoy mo, Panginoon, sapol, sinusunod ko na yan. Ano pang kulang ko? Talagang gusto ng Panginoong makarating siya roon na siya ay
magsabi na sumusunod sa kautusan para maunawaan niya ang tunay niyang kalagayan. Na bagaman siya ay legalistang sumusunod sa kautusan, ay may nawawala sa kanya. Ano pa ang kulang ko? Ang tanong niya. Ito ang kulang mo. Ibig sabihin ay wala kang pananampalataya at bunga ng pananampalataya. Sapagkat ang bunga ng pananampalataya ay pag-ibig na ibig sabihin nito ay kung mayroon kang mga pagpapala ay ibabahagi mo sa iba. Pero nalungkot siya. Wala siya ng ganong uri ng bahagi ng buhay na tumutukoy sa kaligtasan. Kaya siguro naisip niya na, hindi pala sapat yung basta letra por letra ay sumunod sa kautusan. Sang-ayon sa Panginoon ay ako pala ay dapat magmahal sa aking kapwa. Ako pala ay dapat manampalataya. Dito idinidiin na hindi nakabase ang kaligtasan sa pamagitan ng mga gawang ayon sa kautusan. Dahil kung ayon sa kautusan, ligtas na itong binata na ito. So, sabi, ang kautusan at ang katwiran ay hindi nagpapasimula sa pagsunod sa kautusan. Kundi ito'y bunga. Bunga, at yan. ebidensya na tayo meron ng kaligtasan. Kaya, halimbawa, kung ikaw ay iniligtas, hindi mo naman sasabihin, hindi na ako susunod. Siguro magbigay ako ng isang ilustrasyon dito. Mayroong isang ipinagbili nung mga before 1960, ipinagbibili yung mga alipin eh. Ipinagbili na yung alipin kasi hindi na siguro masipag, hindi na tumatrabaho. Yun namang bumili, dinala yung alipin sa kanila. Ang sabi noong alipin, ipinapasya ko sa aking sarili, kung ano yung ginawa ko sa una kong amo, ito din ang gagawin ko rito. Hindi ako gagawa, magsawa siya, binili niya ako ng mahal, pero magsisisi siya sapagkat hindi ako gagawa. Pero alam mo, nung hindi siya ginagawa, o hindi siya gumagawa, wala lang utos siyang sinusunod. Nang sabihan siya ng kanyang amo na bumili sa kanya, alam mo, binili ka namin. Hindi para gawing utosan ka. Ikaw ibinili namin dahil wala kaming itinuturing na anak. Ikaw ngayon ang aming tunay na anak at ikaw ay tagapagmana. Kaya ka namin binili kahit napakamahal ay hindi para alipinin ka. Binili ka namin para ampunin ka, ituring kang tunay na anak. Mahal ka namin at kinakap. Alam mo, ang sabi noong alipin, ganun po ba? Kaya po ba ninyo binili ako? Ay dahilan sa gusto ninyo akong maging anak, hindi po utusan? Oo, yun ang tunay na dahilan. Alam mo, sagot ng ang tanong noong alipin, ano po ang aking gagawin? Naghahanap na ngayon ng gagawin. Sapagkat ng kanyang makilala na may nagligtas sa kanya, may bumili sa kanya, ang kanya namang itinatanong ay, ano ang kalooban mo? Kaya ang katunayan ng mga iniligtas ay ang sumusunod sa kalooban ng nagligtas. Kaya ang bunga ng kaligtasan ay ang pagsunod sa kalooban ng Diyos at ang kalooban ng Diyos ay walang iba kundi ang kanyang mga utos. Sa ating leksyon ay binabanggit naroon yung ganap na pagpapasakop. So kasi madali naman susunod. Pero ang tanong ay, ang sabi nga ay, napilitan lamang. May mga, di ba, kuminsan, may mga inuutosan tayong napilitan lamang sumunod kasi hindi lang talaga sila makatanggi. Pero iba kasi yung sumunod na galak siya na karapatan niyang nakapaglingkod. At ito nga yung binanggit mo kanina, nung malaman nung alipin na siya binili at ang panukala pala ay maganda, ay nandoon yung kanyang kaisipang hindi siya maging pasaway, kundi yung kagalakan niyang sumunod doon sa kanyang bagong Panginoon. Paligayahin niya ang kanyang amo, yung bumili sa kanya. Yan ang layunin. Kaya sa kautusan, pag pinag-usapan natin ang kautusan, ay binabalansin natin. Dito sa pag-aaral natin ito,
sana sa ating mga tagapakinig, mabalanse po natin ang pag-aaral na ito tungkol sa kautusan. Sapagkat yung pong both extreme, yung pinaka mahigpitang nawawala sa kautusan at ang isa naman ay mahigpitang pagsunod sa kautusan na nawawala ay pag-ibig. Yan po ang ating binabalanse. At sana'y mabalanse natin, Pastor, ng tamang-tama ito. Pastor, ito nga yung binanggit dito sa ating leksyon din na sa Matthew 22, talatang 35 hanggang 40, ay makita naman natin dito yung isang lalaki rin na tinatawag na tagapagtanggol ng kautusan na may aral ang ating Panginoon Jesus na itinuturo niya mula sa kwentong ito. At ito nga yung may kinalaman sa pag-ibig. Pwede mo bang maipaluhan po ito, Pastor, sa ating mga taga-subaybay? Ito yung makikita natin sa Mateo 22. Simulan natin doon sa 35 at basahin natin hanggang 40 para maunawaan natin. Okay, ganito ang wika. Matthew 22, talatang 35 hanggang 40. At isa sa kanila, na tagapagtanggol ng kautusan, ay tinanong siya ng isang tanong upang siya'y tuksuhin. Guro, alin baga ang dakilang utos sa kautusan? At sinabi sa kaniya, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, at ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at pangunang utos. At ang pangalawang katulad ay ito, iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito ay nauwi ang buong kautusan at ang mga propeta. Pastor, dito sa mga talatang ito, tungkol sa turo ng Panginoong Hesus sa kautusan, ay napakaliwanag na hindi natin dapat baliwalain ang kautusan. Yung nagtatanong ay tagapagtanggol ng kautusan, pansinin natin. At ang layunin ng tagapagtanggol ng kautusan ay tuksuhin ang Panginoon. Hindi liwanag ang gusto niyang kunin sa Panginoon. Gusto niyang tuksuhin ang Panginoon, gusto niyang hulihin kung ano ang isasagot sapagkat ito'y tagapagtanggol ng kautusan. Pero alam niya ang kautusan. Alam niya ang kautusan. Kanya lamang gusto subukin ang ating Panginoon. Yan. Ay ang sagot naman ng Panginoon ay, ibigin mo ang iyong kapwa. Ibig sabihin, pag inibig mo ang iyong kapwa, ay yan ay kautusan. Pero ang una ay ibigin mo ang Panginoon Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo. At pagkatapos, kaya sabi niyang ito ang una, ay hindi mo naman maiibig ang iyong kapwa nang hindi mo iibigin ang Panginoon. At may conclusion siya. Ang ganda ng kanyang pagbubuod. Ang sabi niya, sa dalawang utos na ito ay nauuwi ang buong kautusan. Ang buong kautusan. Sa makatuwid, kung bubuuin mo ang kautusan, isama mo ng lahat. Magsimula ka sa, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa ng larawang inanyuan, kung babanggitin ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan. Pag yung unang 4 na utos doon sa 10 utos ay iyong pinag-aralan, mapapansin mo na tumutukoy sa pag-ibig sa Diyos. At yung simulan sa 5 hanggang 10 ay pag-ibig sa kapwa. Kaya, sa 2 utos na yon ay nabubuo na ang kautusan. So, una, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng higit sa lahat. Pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sapagkat kung hindi mo naman iniibig ang iyong sarili, wala ka din basihan eh. Kung paano ibigin ang iyong kapwa, ay ngayon, ang tunay na kahulugan naman yan, pag inibig mo ang Panginoon, mas malalim na kahulugan ang kautusan ang ating mauunawaan. Kaya, sa isang tagapagtanggol ng kautusan, siguro naisip niya, malalim ito Ang alam ko, sa ulo ko, tinutupad ko, pero malalim itong ibig sabihin ng Panginoon. Na dito pala nabubuo. Kung hindi ko pala iniibig ang Diyos, hindi ko iniibig ang aking kapwa, bagaman ako'y letra por letrang nagpipilit na sumunod, walang kasaysayan. Iyon ang gustong idiin ng Panginoon. So dito, Pastor, makita natin na
una at higit sa lahat ay kailangan ang pag-ibig upang masunod ang kautusan. At sapagkat ang kautusan ay pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kapwa, paano mo susundin yan kung wala kang pag-ibig? Ay imposible. At hindi, kaya nga sabi, hindi mo maaaring tuparin ang kautusan ng Diyos kung wala ang pag-ibig sa ating puso. Kaya tama sinabi natin Panginoon Jesus doon sa ating talatang sauluhin, sa aklat ng Juan 14:15, nang wika, kung ako inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. So ang basihan sa pagsunod sa kautusan ay yung pag-ibig. Yan. So talagang napakalaga na para maibig natin ng Diyos ay talagang tayo ay lumapit sa Kanya at hilingin natin. Panaganain niya tayo sa Kanyang pag-ibig. Para masunod din natin ang kautusan ng Diyos ay talagang pag-ibig ang kailangan natin. At napakahirap naman talagang ibigin ng tao na hindi ka ibig-ibig. Madali kasing ibigin yung sabi natin, nagmamahal sa atin, yung nagmamalasakit sa atin, yung gumagawa ng mabuti sa atin, madaling ibigin yon. Pero ang sabi nga sa banal na kasulatan, hindi lamang natin iibigin yung mga umiibig sa atin, kundi maging yung mga gumagawa ng masama sa atin, ay ibigin din natin. Mahirap. Pero hindi imposible. Hindi imposible. Kapag itinalangan natin, Panginoon, bigyan mo ko ng pag-ibig sa aking kapwa, ay tutulungan tayo ng Panginoon. At ang kahayagan nito ay yung pagsunod natin sa Kanyang kautusan. So, kung bakit tayo nakasunod, sapagkat ang Diyos din gumagawa sa ating mga buhay, pinapanaganan niya tayo sa Kanyang pag-ibig. So, minamahal ng mga kaibigan, ang hangad ng Diyos, tayo ay sumunod sa Kanyang kautusan. Pero hindi natin ito kaya sa ating mga sarili. Idalangin po natin tayong lahat ay managana sa pag-ibig ng Diyos at pag-ibig sa ating kapwa, at kung magkagayon, natural na lamang na tayo ay nakakasunod sa Kanyang mga utos. Pastor, pagpapatuloy sa ating pag-aaral, paano ba tayo maaring mahulog sa pagiging legalista sa ating pagsunod sa kautusan? Siguro magandang ating kilalanin, ang lahat ng tao ay merong mga tendency, kagaya ng pag-uusap natin kanina, may mga nagiging rightist, may nagiging leftist, both extreme, paano tayo mapapalalahanan na hindi tayo mahulog sa tukso ng pagiging legalista? Ayan nga, di ba sabi ko nga kanina, binabalansin natin kasi may mga nagsasabi na wala na ang kautusan. Meron namang legalista na talagang pagsunod sa kautusan ay nagiging tagahatol ka na. Ang tendency na tayo ay maging legalista ay kapag ka nagsimula na, baka hindi natin napapansin, ay yung bang magkumpara, maghalintulad ka ng iyong sarili sa iba. Kapag ka meron ka ng attitude, yung tinatawag natin na holier than thou attitude. Ang tingin mo sa iba ay hindi maliligtas sapagkat labag. Ang tingin mo sa iyong sarili ay mas banal sapagkat ayon sa kautusan ang iyong buhay. Yun ang akala mo. Ngayon, may tendency na ganyan. Kahit sa pagsunod ng kautusan. Sapagkat kung iniisip mo na ang kautusan ang magpapabanal sa iyo, iniisip mo na ang pagsunod sa kautusan ang magiging daan para magtamo ka ng katwiran at kaligtasan, iyan ang tendency na hatulan mo ang iyong kapwa at maging legalista. At possible na talagang mangyari yan. Ibig sabihin, Pastor, pag ako'y nagiging mapagkumpara na sa aking kapwa at meron nang nandoon na yung pagbibitaw ng mga paghatol, ay ito yung mga sintomas na ako'y nagiging legalista na. Na pinipilit kong kamtin ang kabanalan sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. At ang mga ebidensya pa nga nito ay napapansin ko na iba. Na, alam mo, Pastor, naalala ko noon, may nagsabi na nung magpamigay ka ng kabutihan, tinanggap niya lahat. At nung magpaulan naman ka ng kasamaan, tinanggap nilang lahat. Na para nandoon yung binanggit mo na yung kasabihan ba na holier than thou. Ibig sabihin, mas banal ako sa iyo. Mas banal ako sa iyo. Oo. Kaya kuminsan sa loob ng church ay nagkakaroon din yan. Na para bang pinapakita natin, nako, kung sa iyo lang naman, mas banal ako kaysa sa iyo. Siguro gawa ng kanyang kasuotan ni higit na mas maganda kaysa doon sa kanyang kapwa, ay feeling niya ay mas banal siya kaysa sa kapwa. Ay pagka ganun ng kaisipan ay nawawala talaga yung
nandoon yung talagang tahasang pagsira sa kautusan. Kasi yung paghatol natin ay talagang hindi kaayon sa kautusan. At paano mo ipapahayag ang pag-ibig sa iyong kapwa? Kung ikaw naman ay humahatol o yung hinahamak ang iyong kapwa, ay talagang ito yung mga sintomas na makita nga natin na tayo nagiging legalista. Ano pa ang hinakita, Pastor, na siguro yung magandang para maunawaan ng ating mga taga-subaybay, na mabantayan din natin ating mga sariling, hindi tayo mahulog sa tukso ng pagiging legalista. Ganito, may mga bagay na mabuti. Sa ating pong mga tagapakinig, napakaraming bagay na mabuti. Ngayon, kung itong mga bagay na ito na mabuti ay gagawin nating lisensya para hatulan ang iba, ayun po ang tinatawag nating legalista. Halimbawa, mabuti ang sumuporta sa gawain ng Panginoon. At sinasabi naman na dapat ay magbalik tayo ng 10 bahagi at magtapat tayo sa ating mga handog. Ngunit kung tayo nagbibigay ng 10 bahagi at pagkatapos bibigay tayo ng handog at hinahatulan natin ang ating kapwa, ay nagiging walang kasaysayan yung mabuti na yon. Pastor Ben, kung halimbawa ay ako ay hindi kumakain ng flesh, karne, sabihin na natin ako ay vegetarian. Pagkatapos gagawin ko namang lisensya yon para hatulan ka, bagaman mabuti yung pag-vegetarian, gusto kong ako ay maging vegetarian, talagang yan ang aking practice. Pero kung yun ay gagawin kong lisensya para sabihin sa iyo, mas banal ako sa iyo dahil vegetarian ako, ikaw ay hindi. Yun, Pastor, ang sinasabi natin kanina na, iyan, nagsisimula ka ng maging legalista. Ito nga isang issue siguro sa ating kapanahon nga, no? Kasi may mga kumakalat nga mga salita na kung hindi ka vegetarian, ay hindi ka maligtas. Yan, nagiging basehan na ng kaligtasan. Ito'y mga malinaw na mga sintomas na ng tayo nandoon sa side na ng nagiging legalista tayo. Na para bagang, kung hindi pala ako vegetarian, hindi ako maligtas. Ay di, mababasa-basa pa na ako sa so siguro iwas tayo sa ganito, ano? So sa ating mga taga-subaybay, bagamat mabuti ang maging vegetarian, pero wag naman po tayong maakay sa paghatol sa mga hindi naman vegetarian. Wag tayong maakay. Maganda yon. Maganda yung ako'y nagpapakabanal, maganda yung ako'y sumusunod, maganda yung araw ng Sabat ako'y nasa magandang kasuotan, maganda yung ako'y gumagawa ng mabuti, pero huwag namang umaakay ako na dahil ako'y gumawa ng mabuti, o ikaw hindi ka gumagawa, ako gumawa na, ay kulang ka pa sa kabanalan. Ay ito po ay mga katayuan ng mga legalista. At sana hindi rin naman tayo maakay na binabaliwala naman ng kautusan. Ito yung mga extreme nga, no? Na binabaliwala naman ng kautusan para ipakita naman tayo malaya at ako'y malaya ako kay Kristo at magagawa ko ang gusto ko basta ginagawa ko na may pag-ibig. Ay another extreme naman din to na wag naman nating baliwalain ng kautusan upang ipakita natin tayo malaya at ginagawa natin ang lahat sa pag-ibig lang. Kasi meron pa rin naman pamantayan ng Panginoon na ang kanyang kautusan ibinigay upang maggabay sa atin. Kaya sa pag-aaral nating leksyon na ito ay ipinapakita sa atin ang mas malalim na layunin, ang kaisipan ng ating Panginoon Jesus tungkol sa kanyang kautusan. So, Pastor, ang iyong huling mga pananalita sa ating mga taga-subaybay. Sa atin pong mga taga-subaybay, ang amin pong inaasahan ay nagbigay ng linaw ang talakayang ito tungkol sa kautusan ng Diyos. Sapagkat itong katuruan o aral ng Panginoon tungkol sa kautusan ay nagbigay ng pagbabalanse na hindi pawalang halaga ang kautusan. At ito ay idiniiniya na mahalaga at dapat tuparin. Gayunpaman ay dapat ay balanse na hindi naman ang pagsunod dito ay yung extreme na nawawala ang tunay na layunin, yung pag-ibig. Kaya ang kautusan po ay idinidiin dito na hindi po nagbabago. Ang kautusan po ay mananatili magpakailanman sapagkat ito po ang karakter ng Diyos. Ito ang transcript of God's character. Ito po ay ang pag-ibig. At ang Diyos ay pag-ibig. Kaya, ang isa pong idiniin namin dito ay hindi tayo magpapakabanal sa pamagitan ng masugid na pagsunod sa kautusan,
Hindi po tayo mag-iisip na magkamit ng katwiran sa pamagitan ng pagsunod sa kautusan. Hindi po natin susundin ang kautusan para maligtas. Mana pa ay tayo po'y iniligtas na ng Panginoon na ang mahalagang ebidensya o katunayan, bunga o resulta ng kaligtasan yon ay ang ating pong pagsunod sa kanyang banal na kalooban, wala pong iba, kundi ang kanyang kautusan. Balansehin po natin para hindi po tayo mawala sa tunay na layunin at kahulugan ng kautusan. Okay, Pastor, maraming salamat po. At sa lahat po ng mga taga-subaybay natin, sana po ay kayo nakinabang sa pag-aaral nito. Tayo po'y dadako na sa ating closing prayer. Tayo po'y manalangin. Mahal naming Diyos na nasa langit, muling kami nagbabalik ng papuri at pasasalamat sa lahat ng inyong kabutihan at katapatan. Salamat po, Ama, sa mahalagang turo ng aming Panginoong Sus na minsan pa'y kanyang binigyan ng diin ang may kinalaman sa inyong kautusan at ang tamang pagsunod dito at ang tamang espiritu na kami masumpong Diyos. Sumusunod sa inyong mga utos sapagkat kami nagmamahal sa inyo at hangad din yon sa pamamagitan ng aming mga pagsunod. Kakitaan kami ng magandang halimbawa kagaya ng aming Panginoon Hesus na siya'y naging masunurin sa lahat ng inyong mga kautusan. Ibigay sa amin palagi, Panginoon, ang karapatan na kami masumpungang nagtatapat sa inyo hanggang sa wakas. At pagpalain nyo rin po patuloy, Panginoon, ang aming mga taga-subaybay saan man sila naroon ngayon. Ipatong sa kanila ang inyong makapangyarihang kamay. Panaganain kami sama-sama, Ama, sa inyong pag-ibig at kabutihan. At palagi namin maging kagalakan ang kami masumpungan, masunurin sa lahat ng inyong mga kautusan at mga kalooban. Salamat po, Ama, na inyong pong iginawad sa amin ang inyong mayamang basbas. Salamat, Ama, sa katiyakan ang inyong masaganang pagpapala rin po ang patuloy pong susunod sa bawat isa sa amin sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Amen. Muli po mga minamahal namin mga kaibigan, maraming salamat po na sa amin pong ginawang pagtalakay ay kami sinamahan at sana po ay managana kayong lahat sa kabutihan at pag-ibig ng ating Panginoon. Hanggang sa darating na linggo, magkita-kita po tayong muli dito sa programang Oras ng Pag-aaral. Presenting the best news in the world. You're watching the Hope Channel. We are people, and we love to get connected. We connect as families because of birth. We connect as friends because we click. And we connect as communities because we care. Seventh-day Adventists are people who connect in communities called congregations, which in turn connect to form conferences, who connect together to form unions, divisions, and the General Conference. Why do we connect? It starts with a connection to the Creator, who invites us on a spiritual journey. When we journey together, we can help each other along the way. This journey is a journey of a lifetime. And as we learn and grow, life becomes filled with meaning and purpose. Our greatest joy is in helping others along the way. Wherever you are on your journey, we believe that we have something to offer that can make your life more whole. So the next time you see a Seventh-day Adventist, remember, you're not looking at someone who stands alone. They are connected to a world church that has 18 million members, gathered in 13 divisions, comprised of 122 unions, formed by 600 conferences, serving in 140,000 congregations in 208 countries, who worship in 924 languages, and they all want to connect with you.